ngayong umaga kung saan narinig natin o nakita natin na ang Diyos ay laging nakatunghay sa atin, maging sa pagkakaloob. Alam niya at patuloy na nagpapahayag na ang lahat ng bagay ay alam niya. Ang lahat ng bagay ay nakikita niya. Ang lahat ng bagay, maging ang ating mga kabuhayan, maging ang ating mga lihim, ay hayag sa Kanya. Kaya't patuloy nating purihin at sambahin ang ating Panginoon. Dito napansin niya na ang marami ang siyang nagkakaloob na malalaking halaga. At di rin na ikaila sa Kanya ang paglapit at pagkakaloob ng biyudang babae. Maliit ang kanyang inihulog, 2.50 centimos. Pero pinuri at pinagpala siya ng Panginoon. Yun lang mapansin ng Panginoon at purihin ka sa iyong pinagkaloob. Tiyak, tatanggap ka ng pagpapalang siksik, liglig, umaapaw. Ang biyuda ay larawan ng matinding kahirapan sa panahong yaon ng ating mga ninuno, sapagkat ang mag-asawa, kung ito'y nag-usap na magsasama at magpakasal, ang asawang lalaki ang siyang naghahanap buhay at ang asawang babae ang siyang sumisinok sa kanilang tahanan, sa kanilang pangangailangan, sa kanilang pamilya. Ito ang tungkulin ng babae. Kung kaya't kung papanaw na mauna ang asawang lalaki, tiyak na matinding kahirapan ang aabutin ng asawang babae. Sapagkat wala siyang alam na kabuhayan na maaaring ipagpatuloy upang mapunan ang pangangailangan ng pamilya. Kaya't matinding hirap ang aabutin niya. Sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga, nais kong dalhin ko kayo sa panahon ng matinding kahirapan, sapagkat hindi lamang biyuda ang siyang larawan ng kahirapan. Maging ang buong pamilya ay kung walang tunay na pinagkukunan at hindi kumakapit sa Diyos, sila'y tumatanggap ng matinding kahirapan. Sa aming buhay, salamat sa Diyos sapagkat maging ang ating mga karanasan o karanasan ng mga characters na meron tayo sa ating Biblia ay ginamit din naman ang sariling mga karanasan upang mahayag ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Medyo matagal nga lang ating pag-uusap sapagkat hinihingi ko ang pahintulot niyong gamitin ang sarili kong karanasan upang tunay na maipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Tayo'y dumako sa taong 1973. Ngayon natin po ang mga pagpapalang tinanggap ko. Taong 1973, March, gumraduate po ako ng kolehiyo. April 1973, kumuha po ako ng board exam. April din po nung ako'y umapply sa Bureau of Statistics at pinalad po akong matanggap from April to July, sapagkat hindi po pwedeng pumasok nang di nakakapasa sa board.
July 1973 nung ako'y mag-asawa. August 1973, tinanggap ko ang resulta ng aking examination. Pinalad po ako na mabigyan ng pasadong marka. Noon ding buwan na iyon, ako'y inabsorb ng DepEd. Tunay na napakaraming pagpapala, nakakalunod, nakakalimot, nakakapagbigay ng daan upang tayo'y malayo sa Diyos. Pero nung dumating ang kahirapan, dala ng pagkalimot. 1974, nadistino ng San Fernando, Pampanga ang aking asawa. Ako naman po'y sa Bicos, Rizal, Nueva Ecija. Patuloy kami sa ganitong gawain sa bawat araw. May 5 dahilan kung bakit sinapit namin ang matinding kahirapan. At ang tunay na ang kahirapan ay nakapaglalayo sa Panginoon. Pero hindi dapat ito maglayo sa atin. Ngunit ito ang nangyari sa amin. Una, anong dahilan? Hindi kaila sa iba. Kung marami namang hindi nakakaalam, pinalad po ako makapag-asawa ng isang lalaking may 4 na anak. Ang amin pong kusina noong mga panahong yaon ay 3. Sapagkat sa San Fernando, Pampanga, ang aking asawa, meron siyang kusina doon. Ako naman po'y sa Bicos, Rizal. Ang mga bata ay dito sa Valdepuente. Ang aming income o kinikita ay nagkakahalaga lamang ng 500 piso sa bawat buwan. 300 tsaka 200. Ileles pa po natin ang mga deductions ng mga kung ano-anong mga bagay, tiyak hindi po aabutin ng 500. So, una, yung pagkakaroon kaagad ng 4 na anak. Pangalawa, 3 kusina kami. Pangatlo, nagsisipag-aral ang mga bata. Pang-4, mayroon pa akong dinatnang problema sa aming tahanan. Ang lupa at bahay ay nakasangla sa bangko. So, stressful talaga. Makakalimot ka, tiyak, sapagkat isusubsob mo ang iyong sarili sa trabaho. Ngunit kung ang panananganan natin ay ang ating mga sarili, ang ating mga kakayahan, kung wala sa atin ang Diyos, tiyak, hindi rin natin tatanggapin ang tagumpay. Nagpatuloy kami sa ganoong kalagayan. Sa halagang 500 piso kada buwan, 3 kusina, 4 na mga bata, nagsisipag-aral, meron pa kapang isipin na maaaring mailit ang iyong bahay, dalala ng di pagkakabayad ng pagkakasanla. 80,000 ang pagkakasanla ng bahay at lote. Napakahirap na dalahin ng buhay. Umabot po ito nang dumating ang aking panganay, 1976, 1979 si Bunso. Dala ng kahirapan, usap kami ng aking asawa, minsan nasa church kami. Tunay na sumuko kami sa Panginoon. Tunay na naidulog namin na hindi namin kaya ang lahat kung wala siya sa aming mga buhay. Kung kaya't kinausap namin ang Panginoon, sabi namin, Panginoon, matinding kahirapan ang aming dinaranas. Ngunit nakahanda kaming maghandog. Nakahanda kaming magbigay. At ang ginawa ko, dali-dali akong kumuha ng sobre. Binuksan ko ang aking bag, nilagyan ko ito ng 25 centimos.
Naalala ko itong karanasan na ito dahil sa tekstong ating binasa. Sa kanyang, sa aming pakikipagtipan sa Panginoon, maaring nagkaroon din kami ng pagdududa sapagkat ang 25 centimos ay malaking bagay na kawalan sa aming pang-araw-araw na buhay. Hindi madali para sa amin para bitawan ang 25 cents. Pero nakipag-usap at nakipagtipan kami sa Panginoon. Ang ginawa na lang namin ay pinakiramdaman namin ang lahat ng mga pangyayari. Ano ba magiging kahulugan nito sa pang-araw-araw naming buhay? Kabawasan ba? Lalo bang paghihirap? Kung minsan meron tayong mga kaisipan na magkakaloob tayo pero ang ating iniisip ay ang pagpapalang ating tatanggapin. Kung kaya't noon ay sa aming observation na ginawa, wala pa rin pagbabago pero hindi kami nabawasan. Hindi kami naghirap dahil sa 25 centimos. So nagpatuloy kami sapagkat nadama namin ang kagaanan ng loob. Nadama namin ang kapayapaan. Nadama namin na gumaan ang lahat ng bagay dala ng aming ginawa. So ang pagkakataon ay umayon sa amin. Mula noon, ipinagpatuloy namin ang gawaing ito. At nang tumugon ang Panginoon, 1981. Tandang-tanda ko po ito sapagkat ito yung tinatawag nilang pagbabalik ng lawin. Nalipat ang aking asawa dito sa Cabanatuan. From San Fernando, Pampanga, lumipat siya ng Cabanatuan. From Bicos, Rizal, nalipat din ako ng Talavera National High School. Sa pagkilos ng Panginoon, isa-isa niyang tinatanggal ang ating mga kabigatan. Yung 3 kusina, naging 1 kusinang muli. At hindi lamang po ito, yung allowances ng mga bata, aming ano ang tawag dito sa pinag-ayaw-ayaw. Napag-ayaw-ayaw naming mabuti. Dumating ang 1982, 83, 84. Nakatapos na noon ang mga bata, may isa lang na hindi nakatapos. Yung lalaking kung saan ay nakipagbarkada. At isa-isa ring nagsipag-asawa. Nangangahulugan, gumaang lalo ang aming dalahin. Ang nakapatong sa aming mga balikat. 1984, bago matapos ang taong 1984. Nang kumilos ang Panginoon sa aming buhay, hindi lang isa-isa ang tinatanggal. Tamang may panahon ang pagtatanggal, pero lahat ay ginawa niya ng paraan. Bago dumating o matapos ang taong 1984, nahawakan namin ang aming titulo. Tinanggap namin at nahawakan ang nagpapabigat ng aming kalooban. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Wala kaming kakayahan sapagkat ang kinikita namin ay halagang 500 piso kada buwan sa 6 o 8 miyembro ng pamilya. Ang lahat ay nalagay sa ayos. Bilang isang mag-asawa, nangarap din kami magkaroon ng sariling tahanan. Ngunit wala kaming kakayahan. Kaya't ang pangarap na ito ay naisa-isang tabi. At di na namin ito naibuklat. Ngunit dumating ang 1985-86. Ang tahanang aming pinangarap.
Hindi siya malaki, hindi siya maliit. Meron naman kaming tigi-tigi sa kwarto na maaari naming pahingahan. Kay buti ng Panginoon. Kung paano ginawa ito sa amin dahil lamang sa pagtatapat sa Kanya kung ano ang aming kakayahan. Sapagkat sinasabi sa 2 Corinthians, sabi po sa 2 Corinthians chapter 8 verses 11b to 12, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung buo sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi nyo makakaya o hindi nyo kaya. Sinabi din naman sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako dito. Ang sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako dito. Kundi bubuksan ko ang pintuan ng langit o ang mga bintana ng langit upang ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Inangkin ko ang verse na ito sa aking buhay. Nagpatotoo ako sa ganitong verse na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang kanyang mga salita ay totoo. Buhay. Buhay ang ating Panginoon. Alam niya ang lahat ng bagay sa atin. Alam niya ang ating pangangailangan. Alam niya kung kailan tayo bibigyan ang pagkakalooban. Kahit sa aming pagkakaloob, habang lumalaki, tumataas ang aming tinatanggap, tumataas din po ang aming ibinibigay. Nagpatuloy kami sa ganung kalagayan sapagkat ang katapatan ng Diyos ay totoo. Hindi siya nagpapabaya. At sinabi din naman sa Psalm 128 verse 4, ang sino mang kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at patuloy na pagpapalain. Mga kapatid, kung tayo man ay merong kabuhayan ngayon, o kung tayo man ay naghihirap pa din hanggang sa ngayon, pagsunod lamang po, pagsunod lamang ang ating kailangan upang tanggapin natin ang patuloy na pagpapala, patuloy na pag-unlad ng ating mga buhay. Hindi natin kailangang kumayod ng kumayod at patuloy na sarilinin ang problema. Wala tayong kakayahan, mga kapatid. Tumanggap man tayo ng malaki, tumanggap man tayo ng pag-unlad ng ating buhay, pansamantala lamang ito. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay panghabang panahon. Sapagkat sinasabi sa Isaiah 48:18, kung sinusunod ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang along gumugulong sa dalampasigan. Kung magpapatuloy sana tayo sa pagiging matapat sa ating Panginoon, hindi tayo tatanggap ng anumang kahirapan, sapagkat ang kahirapan ay ating mapagtatagumpayan sa tulong at pangunguna ng Banal na Espiritu. Ganito tayo kamahal ng Diyos.
Ganito niya tayo iniibig. Sapagkat sa unang Samuel chapter 2 verses 7 to 8a sinasabi, maaari mo kaming payamanin o pahirapin, maaari mo ring ibaba o itaas. Mapapadakila mo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakaduka. Narinig natin ang salita ng Diyos na kung saan ay mga matatalinghaga. Ngunit nangyayari ang lahat ng ito sa kanyang pamamaraan. Paano namin natugunan ang lahat ng aming mga paghihirap o ang aming mga kahirapan? Dumating ako sa tahanang iyon na kung saan ako ay nakasama ng aking pamilya. Meron kaming isang halaman sa harapan ng bahay kung saan hindi napapansin. Diligin din alagaan din ang lahat ay hindi nakatutok sa halaman na yon sapagkat isa lang siyang ordinaryong halaman. Pero pagdaan ng mga panahon, lumaki, tumaas, lumago, yumabong ang halaman. Namulaklak, namunga. Yung bunga nito, yun yung aming inani. Yun yung ginamit namin paraan upang matugunan ang lahat ng aming mga pangangailangan. Alam po ba nyo kung ano ang halaman na yaon? Kung saan nakahanda na palang ipagkaloob sa amin ng Panginoon. Hindi lamang kami tumatawag. Hindi lamang kami nakikipagtipan sa Kanya. Hindi lamang kami sumusunod sa kanyang kalooban. Ito'y ang halamang tsampaka. Tsampaka na kung saan pag namulaklak, maliliit lamang po ito. Pero mahalaga sa marami. Mabango. Kaakit-akit ang kanyang ang itsura nito, maliliit lang siya, pahaba. Namapansin po namin ito mga kapatid. Pinitas namin, tinuhog. Ang isang tuhog po ay 3 piraso. Naglagay kami ng sabitan sa aming harapan. Hinihintuan ng lahat ng sasakyan. At bawat paghinto ng sasakyan, naroon ang mga pasaheros kasama sa mga bumibili. Nauubos kung ilan man ang ilagay namin sa aming harapan. Bago kami pumasok ng umaga, kung 100, 200 kwintas, nagagawa namin. Nauubos po ito sa umaga. Magkano po ito? Namapansin ng mga buyer, nagkanya-kanya na po sila ng order sa amin. May umo-order ng 500 kwintas, may umo-order ng 300, 200 o 100. Yung aming kinikita ngayon ay bahagi lamang ng aming kinita ngayon sa halamang ito. Kamangha-mangha ang gawa ng Diyos. Tunay na makapangyarihan sa lahat. Maging ang isang punong hindi natin pinapansin. Maging ang halamang walang halaga sa atin. Binigay niya upang maging daan ng karangyaan, upang maging daan na masagot lahat ang ating mga karaingan. Ipinagkaloob niya ito sapagkat mahal niya tayo. Iniibig niya ang bawat anak niya. Nangyayari lamang ang kahirapan, nangyayari lamang ang mga pagsubok ng buhay kung tayo'y nakakalimot. Bariya-bariya lamang po kung tingnan natin ang ipinagkaloob sa amin.
Pero nung maisip ko habang daan, barya-barya lamang pala para makaiwas tayo sa anumang masasamang elemento ng lipunan. Kung ibinagsak, kung kumita kami ng ganong halaga sa bawat araw at ibinagsak yon ng minsanan, inisip ko, maaring kami mapaslang sa ganitong gawain. Kung kaya't barya-barya lamang siya, pero yung barya-baryang yon, wala na kaming panahon para bilangin ito. Ganong karami kung magbigay ang Panginoon. Siksik, liglig, umaapaw. Hindi niya inisip na maaaring matabunan na naman kami ng kayamanan at muling makalimot, sapagkat alam niya ang laman ng ating puso. Alam niya na nung kami dumaing at isuko ang aming buhay sa Kanya, ay naging tapat kami. Maging ang aming paglilingkod sa aming mga sarili. Inilaan ko rin ang aking sarili na maglingkod sa Diyos. Hindi ko inisip kung anong oras na ng gabi ang aming uwi. Hindi ko inisip kung maaaring kung may naiwanan ba o may tao ba sa aming tahanan. Nang ipaglingkod ko ang aking sarili, inilaan ko na ang lahat ng mga pangyayari, maging ang aming mga bulsa, sapagkat kung ang Panginoon na siyang may lalang sa atin, kung ang Panginoon na siyang nagbigay ng ating buhay ay nagawang magsakripisyo, ipagkaloob ang lahat ng bagay, maging ang kanyang buhay, tayo pa kaya ang di makakapagkaloob nito? Tunay na ang Diyos ay mabuti. Tunay na ang Panginoon ay buhay, na sa mga sandaling ito'y nakikinig siya at kasama natin siya, tulad ng pagtingin niya sa inihandog ng mga mayayaman na kung saan bahagi lamang ng kanilang kayamanan ay pinagkaloob. Ngunit ang pinagkaloob ng biyudang babae ay kabuuan na ng kanyang kabuhayan. At dahil dito, alam ko pinagpala ang biyudang babaeng iyon. Kung paanong ang bawat isa sa atin na nakakakilala at tumatanggap sa ating Panginoong Jesus ay pinagpala. At kung tumatanggap man tayo ngayon ng maraming kayamanan, mga kapatid, ingatan natin na hindi ito ang maging daan upang makalimot at tumalikod sa Diyos, kundi magkaroon tayo o paggamit tayo sa Kanya. Mahalin natin ang ating mga kapwa. Igawad natin o ipagkaloob natin ang pangangailangan ng mga taong lumalapit sa atin. Sapagkat ang tunay na sikreto ng buhay at tunay na aral ng buhay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ay ang ipagkatiwala din sa iba, anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin. At dito malalaman natin, hindi natutulog ang Diyos, kundi lagi natin siyang kasama. Lagi niyang ibinibigay ang pangangailangan natin. Kung kaya't purihin ang ating Panginoon, sambahin natin siya sa lahat ng sandali. Sapagkat siya sabi sa Filipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.